Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 3 verses 9 up to 20. Romans chapter 3 verses 9 up to 20. What then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Itutuloy po natin ang ating pong topic, All Souls Day, Reformation Day, and the Gospel. Tinitingnan po natin ang dalawang festivals that are connected and yet at the same time magkakontra sa bawat isa. On one hand, you have the Roman Catholic Church's festival called yung technically Hallow Mass. Ito yung 3-day festival na sineselebrate in remembrance noong mga namatay dito sa Catholic Church, and it consists of the Halloween, All Saints Day, and All Souls Day. Nag-focus po ako dun sa All Souls Day because of the non-biblical doctrines connected to it. Now, on the other hand, sa Protestant group naman, meron namang yung festival na tinatawag na Reformation Day, which is celebrated on October 31. And ginamit ko itong dalawang festivals na ito only as a backdrop for the gospel which is found in the book of Romans. Kagabi po nung pinag-iisipan ko, habang nagpe-prepare po ako, pinag-iisipan ko itong mga bagay na ito, lalo na itong dalawang festivals na ito ng Roman Catholic Church at ng Protestants, I realized that these two festivals represent a contrast of religions. Ganito ibig ko sabihin. Yung Catholic festival represents praying for the dead, purgatory, good works to relieve souls of suffering in purgatory, at ang lahat ng ito ay nakabase sa isang unbiblical passage, 2 Maccabees chapter 12 verses 39 up to 45, bilang suporta nga dun sa festival na yon. So yun yung sa kabilang dako. Sa iba naman, dun naman sa Protestant festival na Reformation Day, nire-represent naman ito walang prayer para sa mga patay, walang purgatorio, but instead, immediate heaven for those who put their trust in Jesus Christ. It also does not rely on good works for salvation, but grace alone and faith alone in order to be delivered from hell itself. And it has the biblical passage of Romans chapter 1 verses 16 and 17 as the underlying support for its festival. So, di ba, kontrang-kontra yung dalawang festival na yon. What a contrast. Now, in part 1 of my topic, noong una nating tinouch itong topic na to, we looked at Romans chapter 1 verses 16 and 17, which is the theme of the book of Romans. At nag-focus po ako dun sa phrase na righteousness of God. Balikan ko lamang kung anong ibig sabihin nun. Kasi yun ay susi para maintindihan natin itong buong book of Romans. Ang righteousness of God, ito po ay ang condition or status ng isang tao of perfectly conforming to God's law and holy character. No? Pag sinabing righteousness of God, ibig sabihin, talagang naaabot mo
perfect obedience, perfect yung conformity dito sa kautusan at standard at character ng Panginoon Diyos. Ang problema, wala ni sino man sa atin ang makakaabot noon. Ang tangi lamang na righteousness o kabutihan na maaabot yung perfect standard ng Panginoon ay yung righteousness ni Jesus Christ. Yun lamang ang makakaabot noon. And kinakailangan itong perfect righteousness ni Jesus Christ ay mapunta sa atin para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos. Now, ang tinuturo ng Biblia, tinuturo ng Book of Romans is that kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo at sa kanyang perfect sacrifice on the cross, mapapasa iyo itong perfect righteousness ni Jesus Christ. So, yan ngayon ang ibig sabihin ng kabuuan pagka tinignan natin itong righteousness of God. Ito ay ang perfect righteousness ni Jesus Christ na nailalagay sa ating record, kumbaga, dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. At ngayon, kung gagawin natin yon, i-declare ng Panginoon Diyos na tayo ay pinapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay hindi na guilty, at tayo ngayon ay perfectly righteous tulad ng kanyang anak na si Jesus. Yan ang tinatawag technically sa Biblia na justification. No? So yan ngayon ang kabuuan nitong sinasabi nating righteousness of God. Okay, so yun yung unang nakita natin at tinutukan ko dun sa part 1 ng topic nating All Souls Day, Reformation Day, and the Gospel. Now, last Sunday, ito yung part 2 ng topic ko, tiningnan naman natin yung wrath of God, galit ng Panginoon Diyos. Ang dahilan kung bakit ito naman ang tiningnan natin, because it answers the question, why do we need the righteousness of God? Bakit natin kinakailangan ng righteousness ng Panginoon Diyos? Well, we need the righteousness of God because of the wrath of God. Ang galit ng Panginoon Diyos, hindi ito yung tulad ng nakikita natin sa mga tao na bigla na lang pumuputok dahil mainit ang kanilang ulo. Ito yung parang a sudden flaring up of passion na later on, wala na kaagad pagka sumigaw ka na, pagka sinuntok mo na yung dingding, pagka minura mo na yung tao. Hindi yun yung galit na pinag-uusapan natin na nasa Panginoon Diyos. Itong galit ng Panginoon Diyos is a strong and settled opposition to all that is evil. Settled ito, laging nananatili doon. Ito ang natural na reaction ng Panginoon Diyos against everything that contradicts His nature. Kaya nga makikita natin ito ngayon sa Romans chapter 1 verse 18. Ito yung passage na tinutukan natin last Sunday. Sabi doon, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. At itong verse na ito, as I mentioned, summarizes everything that Paul has to say regarding the wrath of God against all kinds of people, lahat ng klase ng mga tao. At meron 3 grupo ng mga tao na kanyang tinukoy dito sa Romans chapter 1 and chapter 2. Dito sa hanggang sa first part ng chapter 3, umabot pa doon 'yon. Yung unang grupo ng mga tao na pinakita niyang ang galit ng Panginoon Diyos ay nasa kanila, ay itong mga pagans or Gentiles who are openly hostile to God. Sa Romans chapter 1, verses 19 up to 32. Sabi ni Pablo dito na ang Panginoon Diyos, pinakita niya sa kanila yung ebidensya ng kanyang existence dito sa mundong ito by nature. Makikita natin yung invisible attributes ng Panginoon, yung kanyang power, yung kanyang wisdom, at iba pa when you look at nature. Pero ang ginawa ng tao, he rejected itong manifestations na ito ng Panginoon at pinalitan niya ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos ng mga idols. At imbis na sambahin niya ang Panginoon, sinamba niya ay ang mga idols niya. So, yun yung una. And so, ang ginawa ng Panginoon upang ipakita niya yung kanyang galit sa kanila is He gives them over to their sins. No? He gave them over to their sins. Yan ang makikita natin dito sa Romans chapter 1,
magsimula na dito sa verses 24 hanggang sa 32. Okay, sunod na grupo ng mga tao na pinakita ni Paul na kung saan ang galit ng Diyos ay manifested, yung mga moralists. Sila naman ang kanilang tingin na dahil moral sila, dahil mabait sila, lusot na sila sa galit ng Panginoon dahil feeling nila may ginagawa silang mga mabuting mga gawain na higit kesa dito sa mga pagano na ito. Pero pinakita ni Paul na ang galit ng Diyos ay nasa sa kanila rin dahil hindi pa rin nila naaabot itong standard ng Panginoon. Of course, hindi naman ang Christian life parang spiritual turo-turo. I mean, kung merong 10 kautusan ng Panginoon o na parang ang litrato niya 10 kaldero ng mga pagkain, pwede mong ito gusto ko to, ito gusto ko to, pero ito ayaw ko to. Hindi ganoon. Talagang kailangan sundin mo ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng piliin. Sabi mo, itong 2 lang ang gusto ko, yung 8 nire-reject ko na. Yan ang problema ng mga moralists. Akala nila na pag may ginagawa silang mabuti na higit kesa dito sa ibang mga tao, okay na sila sa mata ng Panginoon Diyos. Pero pinakita ni Paul kung ano ang mga principles of God's judgment. Bakit ang judgment niya ay dumarating sa mga tao? And so, in effect, pinapakita niya na pati itong mga moralists na ito, wala silang lusot sa galit ng Panginoon. Now, finally, dito sa chapter 2, verse 17 hanggang chapter 3, verse 8, pinakita ni Paul na ang galit ng Diyos ay nasa mga pious and religious Jews din. Nasa kanila din, hindi lang sa mga Gentiles, pati mga Hudyo, pati mga religious na mga Hudyo. Kasi itong mga Hudyo, akala nila, they are superior than the Gentiles. Bakit? Kasi tingin nila, they have special privileges from God, they are descendants of Abraham, they had the law, they had circumcision, na ito yung sign that they have a covenant relationship with God. Pero ang mali nila, akala nila na itong mga privileges na to automatically save them. And so pinakita ni Paul na hindi dahil nasa kanila ang law of Moses, hindi dahil sila circumcised, hindi dahil may relationship sila kay Abraham, ibig sabihin sila ay ligtas. Pinakita ni Apostle Paul na yung kanilang disobedience to the written law exposed them also to the wrath of God. And so, yan ang pinakita ni Paul, no? Yung buong section na yan, simula sa chapter 1, verse 18, hanggang sa chapter 3, verse 8, pinakita ni Paul ang galit ng Panginoon Diyos sa lahat ng klase ng mga tao. Walang sinamang exempted. Now, ngayon sa ating pag-aaral, titingnan natin ngayong pag-aaral natin. Ito na yung part 3 ng ating topic. I want us to look at yung conclusion ni Paul regarding itong lahat ng kanyang sinabi. He is going to give his concluding indictment. Ito yung pinaka-conclusion niya sa lahat ng argumento na kanyang binanggit na so far. Simula ng chapter 1 verse 18 hanggang dito sa chapter 3 and verse 8. At ang kanyang conclusion is, magsimula dito sa chapter 3 verse 9 hanggang sa chapter 3 verse 20, is that all are under sin. All are under sin. No? So ang lahat ng tao ay nasasailalim sa galit ng Panginoon Diyos dahil lahat ng tao ay nasa sa ilalim sa kasalanan. Tingnan ninyo ngayon, itong sinabi ni Paul sa Romans chapter 3 verse 9. Tingnan niyo, sabi niya, what then? O, pagkatapos nitong lahat ng sinabi ko, sa chapter 1 verse 18, about the wrath of God, at dinitalye ko yung iba't ibang grupo ng mga tao na nasasailalim sa galit ng Panginoon Diyos. Ano ngayon ang conclusion ng lahat ng itong argumento ko? Sabi niya, what then? Are we Jews any better off? Sabi niya sa chapter 3 verse 9, no, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. Yan ang pinaka-conclusion ni Apostle Paul sa lahat ng itong argumentong prinisent niya sa atin. Ano ang ibig niyang sabihin? Pag sinabi niyang all are under sin, lahat ng mga tao, apart from the Lord Jesus Christ, whether Jew or Gentile, are under sin. To be under sin means na ang isang tao ay isang makasalanan. He is under the power and the pollution of sin.
No, kaya hindi siya makagawa ng mga bagay that will perfectly satisfy and please God. Kaya hindi siya makagawa ng mga bagay that will consistently honor and glorify God is because he is under the power and pollution of sin. To be under sin also means to be under the guilt of sin. Ang ibig sabihin, pag sinabi natin guilt, he is exposed to God's condemnation, wrath, and final judgment. Sabihin pag sinabi kang ikaw ay guilty, ibig sabihin pag ikaw ay namatay, mapupunta ka ng impyerno at mapapasailalim sa parusa ng Panginoong Diyos na walang katapusan. So to be under sin also indicates your state or condition. Yan ang kondisyon ng lahat ng mga tao apart from the grace of God in Christ Jesus. So kung ikaw ay wala kay Kristo, ikaw ay nasasailalim sa power and dominion of sin, you are polluted by sin, you are subject to the wrath and final judgment of God. At sabi ni Paul, yan ay ang kondisyon ng lahat ng mga tao. Now, to prove that, ang ginawa ni Apostle Paul, sumunod ay ginamitan niya ng iba't ibang mga Old Testament scriptures para suportahan yung kanyang conclusion na yan. At itong kanyang mga verses na ito ay makikita natin dito sa verses 10 hanggang sa verse 18. So ito ang mga verses, yung mga nakalagay dito, kung titingnan yung inyong Bible, iba na pagkakasulat niyan, ano? Kasi ito ay quotation na, itong verses 10 up to 18, ng mga Old Testament scriptures para suportahan niya itong kanyang sinabi that all men are under sin. It might interest you na ito ay galing sa Psalms, Ecclesiastes, at saka meron din galing sa Isaiah na libro. So galing ito sa iba't ibang mga bahagi ng Old Testament. So, ano makikita natin dito? No? Makikita natin dito sa verses 10 up to 12, yung kanyang general description of man under sin. Sabi doon, as it is written, none is righteous, no not one. No one understands, no one seeks for God, all have turned aside, together they have become worthless, no one does good, not even one. And then verses 13 up to 17, ang ginawa naman ni Paul dito, he refers to particular sinful acts. Mamaya titingnan natin, may mga related sa words at may mga related sa actions. And then finally, in verse 18, pinakita niya yung cause ng lahat ng ito. Okay, tingnan natin isa-isa, no? Una, sabi niya rito, that he is morally corrupt. Sabi niya, none is righteous, no, not one. So, ang ginagawa dito ni Paul, he is quoting from Psalm 14 and verse 3. Ang ibig niya sabihin dito na sa tingin ng Panginoon Diyos, hindi sa tingin ng tao, sa tingin ng Panginoon Diyos, wala sino man sa buong human race na matuwid sa kanyang paningin. At marami pang mga verses na sumusuporta dito, sabi ng 1 Kings chapter 8 verse 46, there is no one who does not sin. Sabi ng Proverbs 20 verse 9, who can say, I have kept my heart pure, I am clean and without sin. Sabi ng Ecclesiastes chapter 7 verse 20, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. So yung pinapakita talaga na yan ang consistent na turo ng Biblia, there is no one who is righteous. Wala, lahat makasalanan. And that includes Mary, the mother of Jesus Christ. Si Jesus lang ang tao na walang kasalanan. Pero lahat ng mga taong naipanganak simula kay Adan hanggang sa huling taong ipanganganak sa mundong ito ay makasalanan. Another thing na sinasabi dito ni Paul is that man is blinded. Sabi niya, no one understands. No one understands. Ang gustong ipakita ni Paul dito is kahit na maaring intellectually naiintindihan mo yung gospel, pero totoo, parang kumbaga spiritually, kung ano yung nalalaman mo, hindi makaka-apekto yun sa iyong buhay. Kaya in a sense, you can also say, no one understands. No, kasi hanggat hindi nagkaka-epekto sa kanyang buhay, yung kanyang nalalaman sa kanyang utak, pwede mo sabihin, hindi ba naiintindihan ito? Yung minsan sinasabi natin yan sa mga taong alam na nga nila pero hindi pa nila ginagawa. Sasabi nila, ano ka ba? Hindi ba alam yan? Alam niya sa kanyang isipan. Pero the fact na hindi niya sinusunod o wala siyang ginagawa,
Parang sinasabi natin, parang walang alam. And so it is in that sense that he does not understand. Kaya nga merong nakalagay sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, dinidescribe doon that a natural man in his sinful condition does not accept the things of the Spirit because they are foolishness to him. He cannot understand them because they are spiritually discerned, sabi ng NIV translation. No, so spiritual discernment, itong sinasabi niya ritong no one understands. And then sunod, yung kanyang will is taken captive. Sabi doon ni Paul, no one seeks for God. Again, sa tingin ng marami ngayon, hindi, hinahanap ko naman talaga ang Panginoon Diyos Pero ang totoong hinahanap nila, hindi yung tunay na Diyos, kundi ang Diyos na minanufacture nila sa kanilang sariling isipan. Yung Diyos na kanilang ini-imagine. Ang Diyos na hinahanap nila, yung Diyos na makokontrol nila. Hindi yung Diyos na isusurrender nila yung kanilang buhay sa Kanya at susundin lahat ng Kanyang gusto. So no one seeks for God. And then sabi rin niya, all have turned aside. Sabi nga ng Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. No, so tayong lahat ay tumalikod sa tamang daan ng Panginoon. And then sabi doon, together they have become worthless. Again, ito ay statement, general statement ng Panginoon na tayong lahat ay unfit. Hindi na natin ginagawa kung ano yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon Diyos. We are unprofitable to God, to ourselves, and to our neighbors. And finally, dito sa general statement ni Paul, sabi niya, no one does good, not even one. Sabi nga ng Isaiah 64 verse 6, all of our righteous deeds are filthy rags sa mata ng ating Panginoon. So minsan, sabi natin, may kilala ko gumagawa ng mabuti. Wala naman siyang, hindi naman siya Christian. Wala naman siyang takot sa Panginoon Diyos. Yung kanyang good works na ginagawa sa mata ng Panginoon ay parang maruming basahan sa kanyang pagtingin. Dahil kung ang good works natin is not motivated by love for God and desire to honor and glorify God, yung good works na yan ay may dungis. Yan ay marumi sa mata ng ating Panginoon. Ang tanging good works lang na magiging katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos ay yung good works na galing sa kilos ng banal na spirito sa puso ng isang taong nanampalataya kay Kristo. Kaya lahat ng tao, ito ang sinasabi ni Paul, they have become worthless, they do not do good, they have all turned aside, they do not seek God, they do not understand, they are not righteous. Okay, pangalawa na suporta ni Apostle Paul dito, gumamit siya ng mga again, verses from the Old Testament, pero pinili niya yung mga verses na magre-relate sa mga kasalanan with the words. Kaya mababasa natin dito yung throat, tongues, lips, mouth. Una sabi niya dito sa verse 13, their throat is an open grave. Parang ang pinapakita rito na ang ating bibig, pagka binuksan natin, ang lumalabas, puro parang yung amoy mula sa mga bangkay na naaagnas. So parang ganun ang lumalabas. Of course, not literally speaking, pero yung mga salitang mga masasakit, hindi nakaka-edify, hindi nakakatulong. Sabi pa ni Paul, they use their tongues to deceive. Ginagamit nila yung kanilang bibig, hindi para sabihin ng katotohanan, kundi para mambola, para manloko, para lang may makuha sila. Minsan, ginagamit natin sa pagtawad, sabihin, ako, mahal-mahal naman yan. Pero pag nakuha natin at nabili na natin, na nakamura tayo, pag mamalaki natin, nakamura talaga ako doon sa ano na yun, no? So, ano ginawa natin? Nagsinungaling tayo. Sinasabi natin doon sa nagtitinda, mahal-mahal naman yan. Pero pag nabili na natin, sabi natin, amura talaga ng bili ko. Ano sinasabi natin? Talagang we were out to deceive. And then the venom of asps is under their lips. Makamandag at makalason, nakakalason yung kanilang mga salita. Again, and then finally, their mouth is full of curses and bitterness. Again, maaring sabihin niyo na may kilala akong tao, hindi yan sumusumpa, hindi ganyan yung mga salitang nanggagaling sa kanyang bibig. Wait until the pressure comes. O pagka ang isang tao ay nailagay sa
isang pressure na talagang hindi na siya makawala, dun mo na makikita at maririnig yung mga salitang panunumpa, pagmumura, o mga masasakit na mga salita na makamandag, mapait, nakakapatay. Okay, so yun ang sinasabi dito ni Paul. And then finally, meron din siyang sinabi mga particular sins that relate to actions. Sabi niya, their feet are swift to shed blood. O, mabilis ang kanilang mga pagkilos na pumatay. In their paths are ruin and misery. Lahat ng kanilang madaanan, talagang, kumbaga, nakakasira ng buhay ng mga tao. And the way of peace they have not known. Mas madali na sila ay makipag-away kaysa makipagkasundo at makipag-reconcile. At ano ang cause ng lahat nitong mga kasalanang ito? Sabi ng verse 18, there is no fear of God before their eyes. Yan ang dahilan. Dahil sila ay walang takot sa Panginoon Diyos. Well, the fear of God, according to Scripture, means reverence for God, devotion towards Him. It means, in a sense, may takot ka sa galit ng Panginoon. It means, ang isang wicked na isang tao, he acts as if there is no God. That he will not be accountable to any supreme being for his actions. Hindi siya naniniwala that there is a God that has power to punish him for his sins. So yan ngayon ang sinasabi ni Paul dito sa Romans chapter 3 verses 9 up to 18. So pinakita niya rito, there is no one who is righteous. Ngayon, siguro gusto ko lang i-clarify pa lalo ng mas mabuti itong tinuturo ni Apostle Paul dito. Basahin ko sa inyo yung sinabi ni James Montgomery Boyce patungkol dito. Sabi niya, these verses do not mean that every human being has done every bad thing possible. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao, nagawa na nila ang lahat ng mga masasamang dapat gawin o magagawa ng isang tao. What they mean is that all men are morally corrupt and they have the potential to commit any of these sins. So yun ang ibig sabihin nitong sinasabi ni Paul. Lahat ng tao makasalanan at lahat ng tao merong potential para gawin itong mga kasalanang nakabanggit dito. Yung pinaka-karumal-dumal na krimen, pwedeng magawa ng sino man sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin, yan, di ko yan gagawin. Alala ko nga noon, meron kong nabasang isang Kristiyano pa ito. Yung Christian na yon, maganda yung relationship niya. I think ang pangalan niya si Gordon MacDonald. Ang kanyang libro is Ordering Your Private World. Tinanong siya ng mga reporters at tinanong, Mr. MacDonald, anong tingin mo? Saan ka pwedeng bumagsak na kasalanan? Kasi talagang maayos na maayos ang kanyang buhay, etc. And he is a model Christian. And then, sinabi sa kanya, ang sagot niya is, I really don't know. Pero sabi niya, but one thing I am sure of, sabi niya na, hindi ako babagsak sa area ng adultery. Kasi talagang at that time, very devoted siya sa kanyang asawa. Mahal na mahal niya yung kanyang asawa. You know what happened? After some time, this is the very sin that he fell into. At tinago niya yung kanyang kasalanan for many years. He had an illicit relationship with his secretary, kung hindi ako nagkakamali. And later on, nung na-discover yun, he stepped down from the ministry. He repented of his sin, of course. Talagang inayos niya yung kanyang relationship sa kanyang asawa. And sumulat siya uli ng pangalawang libro, kung di ako nagkakamali. Ang title naman nun is Reordering Your Private World. So yung una niyang libro, Ordering Your Private World. Ngayon, reordering na ang pagbawi niya nung siya'y bumagsak na. But the point is, lahat ng tao may potential na gawin itong mga kasalanang nakabanggit dito. No, yung akala nating hindi nating magagawa, magagawa natin. Dagdag pa ni James Montgomery Boyce, sabi niya,
we may not get a chance to murder someone. We may not even be tempted to do so. But given due provocation, right circumstances, and the removal of the restraints provided by society to limit murderous acts, we are all capable of murder and will murder just as others have. So also with God's other commandments. O tingnan nyo, kahit nasabihin nyo ngayon, ako hindi pa ako natuksong pumatay. Pero pag nailagay kayo sa tamang sirkumstansya, kayo ay na-provoke ng tama at tanggal lahat ng mga restraints, mga pulis, mga na katatakutan ng mga tao, pag tanggal lahat yon, sabi niya, lahat tayo, gagawin natin yon. Papatay tayo ng iba. At ganoon na rin sa ibang mga kasalanang nakabanggit sa salita ng Panginoon Diyos. So, ito ang sinasabi ni Apostle Paul rito. Kasi, ganun nga tayo eh. Ang ating puso, parang may factory ng kasalanan. No, maaring sa ngayon, hindi pa niya pinoproduce yun, pero bigyan mo lang siya ng tamang sirkumstansya, mangyayari yon. And so, yan ang unang pinapakita ni Apostle Paul dito, that all are under sin. Ngayon, meron akong gustong ikwento na merong connection dito. Siguro magandang... meron ko napanood na palabas many years ago. Actually, nakukwento ko na to sa ibang mga smaller Bible study groups ko. Pero medyo nagkamali lang ako ng detalye. Pero ngayon, this is the corrected version nung lagi kong kinukwento. Talagang chinek ko na sa internet kung ano ba yung details doon. Pero anyway, listen to the story. In September 1954, William Golding, itong author na ito ay sumulat ng isang libro na nung una, konti lang ang nabenta, but later on, became a bestseller. So that in 2005, yung librong kanyang sinulat, yung novel na kanyang sinulat, was chosen by Time Magazine as one of the 100 best English language novels from 1923 up to 2005. Ang pangalan ng librong yun ay Lord of the Flies. Etong librong ito ay ginawang movie, 2 beses ginawang movie, at na-discover ko, meron pang Filipino version pala ito. Kalimutan ko lang yung title, pero imbis na yung characters ay mga lalaki, mga babae ang ginawa dun sa, based dun sa nabasa ko. Pero yung mga 1990s, napanood ko yung movie na ito na Lord of the Flies. Mga about 1990s yon. Now, ito yung kwento. Pakinggan ninyo. The story takes place in the midst of a wartime evacuation. So, may gera. Hindi nakaspecify kung ano yung, maybe World War II. Then, nag-i-evacuate, nakasakay ng mga eroplano yung iba. And, yung eroplano na sinakyan ng iba, nag-crash on an isolated island in the Pacific Ocean. Yung mga nag-survive lang dun sa crash na yon are a group of British private school boys between ages 6 and 12. So, doon nagre-range yung kanilang mga edad, from 6 years old up to 12 years old. Now, lahat ng mga matatanda doon sa eroplanong yon namatay. At first, natuwa yung mga bata because they can now enjoy their freedom from any adult control. Without any authority figure, they can do anything they want to do without being scolded or punished. Natuwan-tuwa sila, wala nang magagalit sa atin. Walang magsesermon sa atin. But then later on, they realize their predicament and they start to organize themselves to retain order and work together for survival and possibly for rescue. So, pakinggan nyo kung sino-sino yung mga characters dito. I hope you can remember them. Anyway, maraming characters pero konti na lang ang pinili ko para maalala natin. Una, si Ralph. Ralph, hindi Ralph. Okay? Etong si Ralph, appears to be responsible. Siya yung tao who brought yung mga living survivors together, and he was chosen by the group to become the leader. His main priority was to be safe
and to be rescued. Yun ang priority niya. So he tries to organize the group in building shelters, gathering fruit and water, and keeping a fire burning. Kailangan may apoy lagi to create a smoke signal that could alert passing ships to their presence on the island. Para makita ng mga barko, no, na, uy, may tao doon sa island na yon. Hopefully, may mga pumunta doon. Sunod na character, siya ay si Piggy. Naisip niyo na kagad, pag sinabing Piggy, mataba siguro to. Tama kayo. He is the most intelligent in the group. At siya yung sidekick ni Ralph. Pero, walang respeto yung mga kasama nila sa grupo sa kanya dahil overweight siya and he had poor social skills. Nakasalamin siya and he had asthma and he was always complaining. Yan ang karakter ni Piggy. Pero itong si Piggy, malaking tiwala ni Ralph sa kanya. Lagi siyang kumukonsulta sa kanya dahil matalino nga itong batang ito. Ang sumunod na karakter, natandaan ninyo, ay si Jack. Para maisip niyong siya'y masamang tao, Jack the Ripper. Parang yung talagang masamang tao. Now, Jack doesn't like to follow. Doesn't like to be a follower. Ayaw niya yung tagasunod lang siya. And so, what he does is, he organizes his group of choir boys, yung mga nakasama niya sa aeroplano, siya yung pinaka-leader dati ng mga choir boys na yon. So, he organizes his group of choir boys to hunt the pigs on the island for food. He made hunting his top priority instead of building shelters and getting rescued. Kaya, yung una pa lamang na time na yon na nagdesisyon siya na ako mag-hunting ako, dito na nagsisimula yung kanilang, kumbaga, alitan ni Ralph. Okay? Now, later on, etong order na ito quickly deteriorated and this happened when the kids began to become idle. Yung wala silang magawa, sawa na sila sa kanilang paglalaro, dito na nag-start mag-deteriorate yung kaayusan sa kanilang grupo. Nagpa-complicate pa nitong kanilang sitwasyon, na-imagine nila na merong monster beast na nandun sa isla. Meron kasing dalawang bata na nag-report na meron daw silang nakitang beast dito sa isla. May isang halimaw na nakita nila dito sa isla na to, when actually, it was just the corpse of a fighter pilot and his parachute in the dark. So, merong isang parachuter na bumagsak, namatay siya, tapos habang nililipad ng hangin yung parachute niya, siguro nasabit doon, akala nila monster. So, ngayon, takot na takot sila, at yun ang sinumbong nila sa kanilang mga kaibigan. Now, sabi ni Ralph, hindi, there is no such thing as that beast. But Jack started a power struggle with Ralph and gains control of the discussion by boldly promising to kill the beast. So, nagdi-discuss sila. Sabi ni Ralph, wala nun. Sabi ni Jack, hindi, meron. Ako papatay. Sino gusto sumama sa akin? So, lalong nagkakaroon ng division sa kanilang kalagitnaan. Jack later tries to turn the others against Ralph to remove him from his position. Pero dahil konti lang ang suporta na kanyang nakuha, Jack brought 2 other boys to leave the shelters and to form their own tribe. Ang ginawa ng kanyang tribo, 3 lang sila nung una, nagre-recruit sila mula dun sa malaking grupo at ina-attract yung mga ibang kabataan doon by providing a feast of cooked pig. Siyempre, mga bata nagugutom so may pagkain sila, lechon, kumbaga, di na-attract yung mga bata. Now, later on, itong members niya, nung lumalaki na, they begin to paint their faces and make up weird rituals, including offering sacrifices to the beast. Yung ini-imagine nilang beast. Now, at one point, Jack and the hunters kill a wild pig. Nakapatay sila ng isang wild pig. Pinutol nila yung ulo ng baboy na yon at nilagay nila sa dulo ng isang nakatayong pole as an offering to the beast. After they leave, nung umalis sila, I'll introduce you
to another person, merong isa sa mga bata, ang pangalan na si Simon, who finds the pig head, ngayon punong-puno na ng mga langaw. Siyempre, nasa gubat yun di ba? Tapos, yung naamoy ng mga langaw yung baboy, yung ulo ng baboy, yung dugo, kaya punong-puno ng langaw, bangaw. He is overwhelmed by what he saw, and he imagined that he saw the Lord of the Flies. Yung Lord of the Flies, actually nasa Bible yan. Pero ang term sa Bible is Beelzebub. Literally, ibig sabihin niyang Lord of the Flies. No? Yan na nag-represent ng demonyo, kumbaga. So, yan yung Lord of the Flies. Panginoon ng mga bangaw o ng mga langaw. Now, he had delusions. Nung nakita niya, siyempre na-overwhelmed siya Unang beses pa lang niyang makikita ng ganon. Nung nakita niya yon, he had delusions that this head of the wild pig was talking to him. So sabi nitong ulo sa kanya, Simon, yung mga bata na iba, they are the ones who created the beast. Ang totoo, sabi daw ng ulo sa kanya, the real beast is inside them all. Tapos ang nangyari, si Simon, he discovers the dead parachutist who had been mistaken for the beast. Na-discover niya. And nung na-discover niya yon, na yung beast pala is merely a human corpse, dali-dali siyang nagpunta sa gubat para hanapin yung kanyang mga kasamahan. He finds Jack's tribe in the island's interior during a ritual dance. Nakita nila sa looban ng gubat, habang nagsasayawan sila, nagwawala, parang mga Indian na sa bonfire, siguro kakanta-kanta, Indian pa na, kakana-kana, yung kung ano-ano pa, no? So, yun, nagwawala sila doon. And siya ngayon, coming out from the dark, approach them. Eh, nung pagpunta niya ron, ang dumi-dumi niya, tsaka iba yung kanyang itsura, galing siya sa dilim, akala nung mga kaibigan niya, siya yung beast. Eh, so nangyari, pinatay siya. Later, Jack and his band of savages decide that they should get Piggy's glasses, since it was the only way they could start a fire. So, ang kanilang ginawa, they raid the camp of Ralph, snatch the glasses, and return to their shelter on another part of the island. Si Ralph ngayon, yung leader ng magandang grupo, mabait na grupo, accompanied by Piggy and two other boys, pinuntahan nila yung teritoryo ni Jack to confront Jack at para kunin yung mga salamin na yon na pagmamay-ari ni Piggy. When he finds Jack's tribe, he demands that they return Piggy's glasses. Ang nangyari, nagalit itong si Jack, he turns against Ralph's group, and Jack's tribe kills Piggy and captures two of Ralph's tribe members as captives. So dahil doon, nagpumilit tumakas si Ralph. Now the two who were captured were tortured until they agree to join Jack's tribe. The next morning, Jack orders his minions, alam na ninyo ibig sabihin ng minions, his minions to begin a manhunt for Ralph. Yung kanyang mga tuta, yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, hanapin si Ralph. Ginawa nila, they set fire to the forest to force Ralph to come out from hiding. Para mapilitan siyang lumabas, sinunog nila yung gubat. Following a long chase, naghabulan. Most of the island is consumed in flames. Pero dahil nasusunog na yung buong gubat, merong isang barko na dumaan, at nakita, nasusunog yung isla. Pumunta yung isang officer doon. Pero habang nagtatakbuhan, naghahabulan, si Ralph at saka si Jack, nakasalubong nila itong officer na to. At yung officer, takang-taka sa kanilang mga itsura, at doon nagtatapos yung kwento. Okay, pero tingnan ninyo. Isipin ninyo, no? Paanong nangyari na isang grupo ng mga angelic choir boys, napakabait, napakamasunurin, galing sa isang dissenting pamilya, galing sa isang private school ng mga British school. Paanong itong mga
pulido, disente, trained na mga kabataan, naging mga savages tulad ng ganito. Nung nawala na yung mga matatanda, nung nawala na yung mga restraints, nung sila-sila na lang, dun lumabas yung, kumbaga, yung tunay na kulay nila. Yan, mga kapatid, ang sinasabi ni Paul. Yan ang sinasabi niya. Na lahat tayo, kahit ano pang upbringing natin, kahit ano pang training natin, kahit ano pang maayos ang ating mga pamilya, marami tayong pera, at the proper opportunity or circumstance, tinanggal lahat ng mga restraints, lahat tayo, merong ganong klaseng tendency. To bring that idea closer to home, tingnan niyo po kung anong nangyari sa Yolanda. Dahil sa effect ng Yolanda, ano nangyari? Di po ba ngayon, isa sa mga nababalitaan natin, may mga lootings na nangyayari. Meron pang 2 babae na nagke-claim na meron daw silang kapitbahay na parang pinasok pa raw ng mga kawatan at saka ni-rape pa yung ibang mga babae doon. Parang yun yung kumakalat. Ngayon, alam nyo, hindi ito naiiba dun sa nangyari sa Hurricane Katrina sa New Orleans noong 2005. Ito yung napakalakas din na bagyo. By the way, na-discover ko na yung hurricane, cyclone, typhoon, etc. Pare-pareho lang pala yan. Depende lang sa lugar. Kaya yung dumating sa atin, hurricane na yon. Pwede mong tawaging Hurricane Yolanda. Parang iba kasi dating pag sinabi mo lang na hurricane tsaka super typhoon, parang mas malakas pa rin yung hurricane. Actually, mas malakas yung Yolanda kaysa Katrina. Tapos, ang nangyari nun sa New Orleans, merong grabing nakawan to the point na pati yung Walmart, ito yung parang SM nila doon, kung ano man, parang malaking department store, niransak ng mga tao. Inubos nila yung laman doon dahil sa kanilang sitwasyon at that time. And in fact, ang malungkot dito, pati mga pulis ng New Orleans na involved. Pero ang masaklap doon, meron silang na-discover, kaya galit na galit yung marami, dahil yung ibang mga pulis, ang ninanakaw na nila, mga Rolex na relo. Hindi na lang mga damit at pagkain. Tulad na rin sa ating sitwasyon ngayon, na yung iba, ang ninanakaw na nila, telebisyon. Di ba? Anuin mo ang telebisyon? Cashier. Anuin mo yung lalagyan ng pera. Talagang nakaw na yung ginagawa mo. Tsaka anuhin mo yung bakit kailangan mo pang katukin yung mga pintuan na meron ng may-ari nun, papasukin mo sila, kukunin mo na, nakawin mo yung kanilang mga natitira pang mga pagkain at gamit. So yun ang nangyayari. And again, this is simply a perfect illustration of what Paul is trying to say here. Ito ang sinasabi ni Pablo, wag maging maliit ang ating pagtingin sa kanila, sabihin, grabe talaga sila. Kung tayo rin ang nandun sa ganong sitwasyon, baka ganun din ang gawin natin. Yan ang sinasabi ni Pablo dito, lahat tayo makasalanan. Alam niyo, siguro may ibang excuse na gagawin yung iba na, hindi, kasi, pwede naman yung ganong klaseng pagnanakaw kasi, mga, naman nila yun pangangailangan naman, ang bagal kasi kumilos ng gobyerno So, ito mga pagkain, mga damit, okay lang na nakawin, hindi nakaw ang tawag doon. Yun pag-acquire lamang ng mga essential na mga kakailanganin mo dahil kulang na yung suporta ng gobyerno to be politically correct about it, hindi mo tatawaging pagnanakaw. Now, tingnan niyo sabi ni Paul. Let's go back to the book of Romans. I think ang interesting dito, ang ginawa ni Paul, pagkatapos niyang banggitin na lahat ng tao ay makasalanan, siguro may iba gagawa ng excuse, sabihin, hindi naman ako ganun kasama. Ako, sinusunod ko pa rin ang salita ng Panginoon Diyos. So Paul adds Romans 3:19 and 20. And I think this is the reason kung bakit niya dinagdag ito. Sabi niya, now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and the whole world may be held accountable to God. For by the works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes the knowledge of sin. Para dun sa mga tao, na sa kanilang tingin, sinusunod ko pa naman ng law of God, pinipilit ko sundin to para makarating ako ng langit. Sabi ni Paul, you do not understand. The reason why binigay ng Panginoon Diyos itong kanyang mga kautusan, upang makita natin na tayo makasalanan.
Now, ibalik natin dun sa sitwasyon na yon ng pagnanakaw, yung looting na nangyari sa Tacloban at iba pang mga lugar. Maaaring sabihin ng iba, wala namang kasalanan dito eh. And yet if you ask them, palagay mo ba mapupunta ka ng langit? They would say, yes. Bakit? Because I'm trying to obey the law of God. Okay. Apply natin ang law of God with the looting, yung mga pagnanakaw. What does the Bible say? The Bible says, you shall not steal. Sabihin ngayon ng iba, hindi naman pagnanakaw yung ginawa ko. Siyempre, wala nang tulong ang bagal ng dating ng tulong ng gobyerno, may pamilya akong mamamatay, so kailangan kong gawin yun. Survival na yun eh. Yun ang paliwanag na maririnig nating madalas ngayon. Now, ito ay nakakapagpabawas, kumbaga, ng galit natin sa ganong sitwasyon. Kasi sabihin natin, naiintindihan namin kung ano dinadaanan nyo. But again, ito na nga sasabi ko sa inyo. Ito ang sinasabi ng law of God. Mas mataas kesa dun sa ating standard, kundi yung standard ng Panginoon Diyos. Anong sinasabi ng Bible tungkol doon? At ito nga sinasabi ni Paul, the reason why the law is given is to show us that we are sinners. Para matahimik tayo, para wala tayong excuse, para hindi natin sabihin, pwede kong gawin yon kasi ganito sitwasyon eh. Kaya ang tanong, ano ba sinasabi ng Bible tungkol dyan? Now, ito ang na-discovery ko. Turn your Bibles to Proverbs chapter 6, verses 30 and 31. Proverbs chapter 6, verses 30 and 31. Dito, ang tinuturo ni Solomon rito is an issue against adultery, na napakalaking kasalanan itong adultery. Pero tingnan nyo, paano niya kinompare sa kasalanan ng pagnanakaw. Sabi niya dito, people do not despise a thief if he steals to satisfy his appetite when he is hungry. Hindi mo kinasusuklaman ang isang taong nagnanakaw ng pagkain dahil nakita mo, nagugutom siya. In other words, maiintindihan mo siya. Pero ibig ba sabihin, hindi na siya nagkakasala? Ibig sabihin, okay lang yung kanyang ginawa? Hindi pa rin okay yon. Kasalanan pa rin yun. In fact, sabi ng verse 31, but if he is caught, pag siya ay nahuli na nagnanakaw, he will pay sevenfold. He will give all the goods of his house. In other words, kailangan niya pa rin pagbayaran yon kasi kasalanan yon. Although, siyempre, mas less na, mas maiintindihan mo na siya. Naiintindihan ko, ganyan ang sitwasyon mo, pero magbayad ka pa rin. Ninakaw mo yun eh. Baka sabihin ng taong ninakawan mo, ako, kaya ko lang nakuha yan. Hindi rin ako kumain na 1 linggo para lang kumita ng pera, para magtrabaho. So, nakuha ko itong mga gamit na to, tapos ikaw, nanakawin mo lang. Pareho naman tayong sitwasyon. Gutom din ako nun eh. Nagsakripisyo din ako nun eh. Nahirapan din ako nun. Nagkasakit-sakit pa ako nun. Nagkaubo-ubo pa ako nun. Para lang magtrabaho, para kumita. Ngayon, ikaw, nanakawin mo lang sa akin. Sabi mo, gutom ka rin? Pareho lang tayo. Ganon din ang sitwasyon ko nun. Pero kumayod ako, hindi ako nagnakaw. So, kasalanan pa rin yun. Now, ginagamit ito ng author para i-compare kung gaano kalaking kasalanan ang adultery. Sabi niya, kung ang isang magnanakaw nga, pag nahuli siyang nagnanakaw, although maiintindihan mo siya pag ginawa niya yon, pero sabi niya, kailangan pa rin niyang pagbayaran yon, lalo na pagka ang kasalanan ginawa mo, adultery. Talagang hindi mo na iniisip talaga kung anong consequences. Pero ang point na gusto kong pakita sa inyo, kasalanan pa rin yon. My point is, ito ngayon ang gustong ipakita, I believe, ni Paul. Gusto niya ipakita, para sa mga nagnanakaw, hindi pa rin kayo nakalusot. Hindi niyo pa rin pwedeng sabihin, okay ako. Hindi. Sinasabi ng Bible, you will have to give all the goods of your house, just kung yun ang kakailanganin, para pagbayaran mo yung ginawa mong kasalanan. Diba? Imagine ko na lamang yung isang scene na makikita natin doon. Merong isang, parang God-sent grocery store pa yata yun doon. Tapos may isang tao muna, winawasak na yung pinto, yung harang doon. And then, nung nabuksan na, parang mga putakte, yung mga taong nando sa gilid, na biglang nagtakbuhan doon. At pinagkukuhanan nila kung ano-anong mga bagay. Meron pa akong nakitang isang litrato na hawak na niya yung kanyang baril kasi gusto niyang pigilan yung mga iba na nagnanakaw. Wala na siyang magawa. So the point is, this is what the Apostle Paul is teaching us here. In
Even if sa tingin mo, katulad nga nung confession ng isang nanay doon, nung may mga panawagan ng ginagawa, sabi niya in front of television, kung daw nagkakamali, parang sabi niya, mga anak, sabi niya, umiiyak siya, natututo na tuloy kaming magnakaw ngayon, hindi naman kami ganito, pero dahil sa kahirapan itong sitwasyon namin ngayon, nagnanakaw na ako. Tulungan mo kami, mga anak. Tingnan ninyo, naiintindihan natin yon. The point is, we understand yung kanyang situation. But what I'm trying to say is, kahit gaano pa na ikaw, moralist, and you say, hindi talaga ako magnanakaw, kahit gaano kahirap, maybe in your pride, sabi mo, hindi ko gagawin yung kasalanan na yan. But when you are in a situation na nawasak ang bahay mo, you have little children who are crying, nakikita mo yung isang anak mo, namumutla na yung kanyang bibig at namamatay na, gagawin mo na lahat ng bagay para mapakain. Meron ang isang lolo doon, namatay. Meron naman pagkain. Ba't siya namatay? Dahil imbis na ikain niya, pinapakain niya sa kanyang mga apo. Sa kanyang anak. Hindi na siya kumain ng ilang araw. Hanggang sa siya na yung namatay. Pero yung point is, may mga tao na pag nandun sa ganong klaseng sitwasyon, gagawa na talaga sila kakapit na sila sa patalim para lang ma-relieve yung kahirapang dinadaanan nila. Kung gagawa tayo ng excuse at sabihin natin, hindi naman kasalanan yung ginawa ko, meron pa ring law na mas mataas kaysa sa atin na galing sa Panginoon Diyos upang ipakita, wala tayong excuse. Tayo pa rin ay makasalanan. Now, ang lahat ng yan ay upang i-prepare tayong lahat sa pangangailangan natin sa righteousness of God. Remember, yun ang tema ni Paul. The righteousness of God is revealed dito sa Old Testament. No, it is witnessed by the Scriptures already. It is apart from the law, but it is witnessed by Scriptures, the Old Testament. At itong righteousness na ito ay galing mismo sa Panginoon. Galing sa Panginoong Jesus. And you can only receive this righteousness by faith in the Lord Jesus Christ. At sabi ni Paul na kailangan natin yan dahil tayo ay nasa sa ilalim sa galit ng Panginoon. Tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay walang excuse. Pag binigay na ng Panginoon Diyos yung kanyang perfect law, pagka nakita na natin yung lahat ng mga kautusan ng Panginoon Diyos, hindi lamang 10 Commandments, kundi yung golden rule, do unto others as you want others to do unto you. Pag nakita na natin kung ano ibig sabihin ng Sermon on the Mount, doon natin marirealize na tayong lahat fall short of the glory of God. And then, when we realize that, hindi na natin pangahawakan ang ating mga good works, hindi na natin ipagmamalaki ang ating pagiging religious, hindi na natin pagmamalaki yung mga merits na nagawa natin, thinking na ito ay i-reward ng Panginoon dahil napakabait natin. Kundi ngayon, pag na-realize na natin tayo'y makasalanan, tayo ay nasa sa ilalim ng galit ng Diyos at papunta na impyerno, at wala na tayong excuse, we will now come to Jesus Christ as Lord and Savior. We will now put our trust in the perfect sacrifice of Christ. Hindi na yung sacrifice natin, kundi yung sacrifice na ginawa ni Jesus. And we will say, Lord, kailangan ko po kayo. Iligtas niyo po ako. Kaya mga kaibigan, ngayon, yun ang kailangan natin. Kung meron dito sa ating congregation na ito, na ang pinangahawakan niyo pa rin ay ang good works ninyo, let this be a reminder. Let this be a great lesson to you. Talagang klarong pinapakita ng salita ng Diyos, we have no excuse. All of us are sinners. All of us are under the wrath of God. The only way to escape the anger of God is to put our trust in the Lord Jesus Christ and in His perfect sacrifice. Kung hindi nyo pa nagagawa yon, do that now while you have opportunity. Kasi sa totoo, life is so uncertain. Hindi natin alam kung kailan naman tayo ang makakatikim ng kalamidad. Hindi natin alam kung yung kinakatakutang napakalakas na lindol ay dumating sa atin anytime from now. Today, next week, next month, next year, who knows? Diyos lamang pong nakakaalam. Sabi nga ng Panginoong Hesus, if you do not repent, you too will likewise perish.
Marami pa rin sa mga kababayan natin dito sa Davao City ang di nagre-repent. Kaya't hindi nalalayo na ang Diyos bibisita rin sa syudad na ito in His perfect time. We do not have to wait for that. While we still have opportunity, receive Jesus Christ into your heart as Lord and Savior. Only when we put our trust in Christ will God declare us to be forgiven, not guilty, and perfectly righteous in His sight. Let's come before the Lord in prayer. Pag-pray po natin ang ating mga sarili at ipag-pray din po natin ang ating mga kababayan na sana po ay makilala nila ang ating Panginoong Yesus. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, makita nila that they really need Jesus Christ as their Lord and Savior. Heavenly Father, marami pong salamat sa inyo pong salita at muli itong nagpapaalala sa amin na kami nga talaga, kaming lahat ay makasalanan. Maaring ngayon, madali naming ikumpara ang aming sarili sa iba dahil maayos ang aming kalagayan. We look down on others who are stealing. We look down on others who are immoral. We look down on others who are drunkards. Dahil maayos ang aming sitwasyon. Pero Panginoon, pinapakita ng salita ninyo, apart from Jesus Christ, apart from the grace of God, lahat kami, pwede naming gawin lahat ng bisyong ito at ang mga karumal-dumal na krimen, if given the proper opportunity. So Lord, we just want to seek for your grace and mercy. Maawa po kayo sa aming lahat. Iligtas niyo po kami. Tulungan niyo kaming manampalataya kay Kristo at kumapit lang sa kanyang perfect sacrifice na siyang magliligtas sa amin. Pinapag-pray namin ang mga tao rito, Panginoon, na hindi pa nakakatanggap kay Jesus. Please move upon their hearts to repent of their sin and put their trust in Christ alone. And Lord, pinagpe-pray din po namin ang aming mga kababayan, lalo na ngayon na i-expose ang kanilang mga puso. Lord, hindi namin sila minamaliit. We do not say we're better than they are. Kami rin kung nandun sa ganong sitwasyon, baka mas grabe pa ginawa naming mga kasalanan. But we pray for them, Lord. As you have saved us, do save them. Tulungan niyong marami sa mga kababayan namin ang makarinig ng Ebanghelyo. Buksan niyo ang kanilang isipan at puso at tulungan niyong tanggapin nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. And Lord, again, in light of these things that we are learning, help us who are already believers and who are Bible-believing Christians to be more and more convinced of the power of the gospel. Help us not to be ashamed of the gospel. Help us, Lord, to share it to everyone. Salamat po, Panginoon. Lord, we just continue to thank you for this wonderful way of salvation that you revealed to us. Wala talaga kaming maipagmamalaki. Kung kami naligtas, sasabihin namin lahat ng ito ay galing lang sa inyo. Lord, we return to you all praises and glory. In Jesus' name, amen.